sensitive. Why? Because you know what? I am looking for a Filipino who are truly support my president. Now, if you are doubtful to the policy of this administration, then, mag-decide ka na. Pwede namang manood ka sa ibang. Kaya ko dito, very passionate ako sa paghanap ng mga tao. I devote my time because I don't want DDS propaganda succeed. That's why I really wanted to discipline my more than 100,000 subscribers. You are the one na mag-adjust sa aking ugali dito. Hindi ako mag-adjust sa mga ugali nyo dyan. Alam nyo kung bakit? Ha? Pwede nyo ako ma-misunderstand. Very particular ako sa comment nyo dyan. Akala nyo? Kasi ganito yon. Ang kanyang unang comment, may refundable daw siya na tax na $1,000 sa Amerika. Kaya nagulat ako, bakit pumasok yung $1,000 na refundable mo sa Amerika? That's the reason why I ask question. Which tax you are referring to? Because I don't have any idea about sa refundable dito. Maliban lang kung may amnesty or whatsoever. Kasi hindi naman tayo lahat particular sa pagbabayad ng mga taxes dito eh. Kasi, siyempre, kung halimbawa, 20,000 naman ang income mo, exempted ka man sa tax. Oh. Kasi may mga bracket dito. Eh, hindi ko alam kung paano magpasok sa kwento ng mga taxation doon na refund. Namukha tuloy akong ignorante. Kaya nga sinabi ko, even to the United Kingdom, oo, malaki. For example, magsweldo ka da, 300,000, 250,000. 100,000 naman lang ang naiwan sa'yo. Why? You rent sa bahay mo, apartment mo, gastos mo, tax mo, pati kindi dyan, pati ano, may tax. We are talking about the Dutertes here. Ang usapan dito, paano natin madibang ang kasinungalingan nila, ang paninira nila. If you want to criticize the administration, wag dito sa channel ko. Pasok kayo doon, baka pwede na doon kung sino na makasama ko na mga, baka ma-dare pa nila siguro kung ano. O halimbawa, mayroon pong subscriber dito, kating-kati na ang bunganga nila at mga putay at mga tinggil nila dyan. Gusto nila mag-criticize sa gobyerno. Pwede kayo magpunta sa ibang pro-government vloggers na matolerate nila. Ay ako, ayaw ko. Gusto ko dito straightforward. Sir, sobra ka naman kabayas. Ito yung role ko eh. Diba? Bakit kung hindi mo sundin, may mawawala pa sa buhay mo? Ako nga ang mawalan kasi mawawalan ako ng subscribers, mawawalan ako ng viewers, di ba? But why I am so very disciplinarian? Ha? Bakit ako ganito? Kasi ayaw ko mahaluan. Kung gusto nyo, for example, i-specify nyo kung anong ahensya ng gobyernong batikusin nyo. I am very particular kasi when you attack the president's policy without explaining, kasi ako kahit i-attack ko ang ahensya ng gobyerno under Marcos administration, alam ko paano po i-explain. Ngayon, kung i-attack mo ngayon yung pulisya ng presidente, nag-away kayo dyan? Correct? Nag-away kayo dyan. Mabuting ako yung magyaw-yaw. Kaya tingnan mo sa live streaming ko, walang nag-aaway na mga subscriber ko. Why? Kasi pagagalitan ko. Kaya kapag mag-comment ka, hindi pwedeng sagutin ng isa. I-address mo sa akin, Your Honor. Yan ang parliamentary and procedure na tinatawag. Katulad yan sa mga Senado, sa mga Senate hearing, mga congressional hearing. Halimbawa, nagsalita ako. Gusto ko magsalita laban kay Laila de Lima. I will not address Miss Laila de Lima or Representative de Lima. Your Honor. Address to the chair. So, ibig sabihin, para hindi tayo dalawa mag-away. Gets?
Na, yan ang punto de vista. Kaya nga sabi ko, halimbawa si Juan dyan sa channel ko, ayaw mo yung sinabi ni Juan. Huwag kang mag-reply doon sa message ni Juan. Mag-diretsa ka comment dyan without mentioning the name of Juan. Para hindi mo ma-hurt ang utak, ang puso ni Juan, hindi ka din ma-hurt ni Juan kung mag-reply sa sayo. Ha? Gainit na nga ng ulo ko sa mga Duterte nga puro lang propaganda, puro lang fake news. We're talking about the impeachment of Sara Duterte here. Oh, yes sister, it's famous because it's in America, it's really arrogant. Huwag ganun. Tama mo, dami-dami mga nag-aaway ng mga vlogger ng mga taga-Amerika. Mayroon ako nakilala, hindi nga, Diyos ko, ginuupusan si maternidad. Hindi nga, kasi ganito po yun. Halimbawa ako, Halimbawa ako, taga-Amerika ako. Magsabi ako dyan sa comment section, you know what? Ang hirap-hirap talaga, guys. Kasi ang babayaran ko is $1,000, $2,000 sa tax ko. Na, tapos ang refundable ko pa, bla bla bla. Yung tao na nagbabasa ng comment mo, ayabang naman ng babae na to, ang yabang naman ng lalaki na ito. Yon ang iisipin ng iba. Kasi hindi nila naiintindihan yung premise mo eh. Just, of course. Kaya nga para ma-solve, naigayaw-yaw ako. Maganda yung intention mo, pero, paano? Ganito mentalidad ko eh. Atakihin nyo lang yung mga Duterte, wag lang yung palisiya dito, kay marami pa kayong mga kung ano-ano. Pwede naman sa iba kung mga pro-government vlogger, if they can tolerate that, they palakpakan nyo. Ako kasi, I will not allow you. Kasi you will be misunderstood. I don't want you to be misinterpreted. Kayo ang pinoproteksyonan ko dito. Correct? Pinoproteksyonan ko kayo dito, pero, yes, Sir Glenn, what is your comment on Caritas Carlos? From a professional point of view, I will not doubt him that her na suportahan niya pa si Sara. Hindi tayo matulad sa mga Duterte Dihan supporters na